Photography, nag-start ako, bali, ano siya, kasi nung bata pa ako, mahilig na talaga ako sa drawings, sketches. Kaya lang, ang problema ko noon, nagdo-drawing ako, may kopyahan. Hindi ko kaya yung mag-drawing ng out of my mind, tapos idodraw ko. So, sabi ko, ano kaya ang medium para mailabas ko siya? So, one time, yun nga, nauso yung gadgets, so camera, so laglabasan yung DSLR, so medyo affordable na. So, yun, bumili ako ng, my first camera is Canon 1000D pa nun. So, yun, na ipakilala sa akin ni pamangking ko na chef, si Kuya Edwin Loyola. So, doon na nag-start. Tinuruan niya ako online. So, that's it. Doon na nag-umpisa yung hilig ko sa photography. Na-discover ko sa sarili ko na nailalabas ko yung creativity. Because of photography, you need to talk to sa mga taong nasa labas. So sabi ko, Kuya, paano to? Ang hirap nito. Sabi ko, hindi ako masyadong ano sa tao. So, do it, sabi niya. So, yun nga, ginawa ko, lumabas ako, naglakad, tapos kinausap ko isang nanay na nagtitinda ng sapagita. So, nagpaalam muna ako. Hindi yung mag-shoot ka kagad doon sa anak niya na nagtitinda. So sabi ko, ate, kapatid mo? Sabi ko, hindi, sir, ano ko yan? Anak ko. Anak mo pala. So, okay lang, kunan ko siya. O sige, sir, sabi niya. Yun. So yun. Tatanda ko kasi bili ni Kuya Ed. Lumikha ka ng isang image o isang imahe na may kwento. Yun. At the same time, bukod sa may kwento, kailangan pag tiningnan siya ng tao, magli-leave ng mark sa isipan nila. Una-una, syempre, practice. Okay, practice siya. Tapos, lahat ng pwede mo shoot mo, lalo na kung minsan lang siya makikita na hindi mo na pwede maulit. Huwag kang mahihiyang sumali sa contest. Ang importante kasi huwag kang mag-expect. Ako, ang katwiran ko, pag nag-shoot ako, kailangan i-share ko ito eh. I-share ko siya by means of, baka sabihin nila, negative way o positive way. Ang positive ba magiging resulta sa makakakita na tutulungan ba nila yun kung ano man yung nakita sa streets? Or gagawa sila ng action? Or mamulat sila? First ever entry photo na napanalunan ko sa photography is yung image ng isang bata na top view siya na pinapakita niya sa akin yung butas na tsinelas. So kasi ang theme namin nun is all about tsinelas. So iniisip ko noon, paano ko ba magiging different yung litrato ko sa litrato ng iba? So yun nga, pag may bata, medyo eye-catching. Pangalawa, medyo yung tsinelas eh. So, butas. So, parang ma-attach mo yung emotions ng makakakita dun sa litrato mo. Pagka tumitingin kasi sa litrato, unang-una kasing lumalabas sa'yo is kung ano yung visual na nakikita mo. So, after seeing the photo, doon napapasok yung emotion ng isang tao eh. Maawa ba ako rito? Sasaya ba ako? So, pag nangyari yon at nakita mo sa isang tao na yun ang lumalabas habang tinitingnan yung litrato mo,
mas nakikita kong parang effective yung litrato ko na, uy, na-influence ko tong tao na to, na naawa siya dun sa gusto ko ipakita na sa imahe ko. So, yun. Siyempre, proud, di ba? Proud kasi napapansin yung ginagawa natin. Sana maka-inspire din sa iba dahil doon sa litrato ko, makita nila na, uy, kaya ko rin gawin yan. Gusto ko, pag nag-compose ako, may istorya siya. Kaya ako usually gumagamit din ng rules of thirds kasi mas nagiging dynamic yung picture. Hindi boring tingnan. For me, ang good exposure is yung una-una, yung subject mo lumitaw. Ang importante, maipakita mo kung ano yung gusto mo ipakita. Walang sinusunod na workflow kami. Mahirap pag may pattern ka na sinusunod eh. Kasi magiging palaging ganun na lang yung makikita mo sa litrato. So, pag nakikita mo, although ma-identify, uy, kay Pepper yan. Kaya lang parang minsan boring na eh. Pare-pareho lang eh, ganun ng ganun. Kaya minsan hindi kami gumagawa ng workflow. Pero yung basic, yung global enhancement, at saka yung cropping, yung brightness and contrast, levels, saturation, tsaka yung color balance, yan, commonly ginagawa yan. Unang-una, namumulat ako dun sa mga nakikita ko sa labas. So, pag nakikita mo yung mga bata sa lansangan, namumulat ka na, ano ba nangyayari dito sa bansa natin? Or pag may nakikita ka maganda, uy, may nagagawa pala yung gobyerno natin ngayon. In a way, yung social awareness nagiging mas mataas. In starting photography, kung ano yung unang gear mo, camera mo, ano mo lang siya, i-maximize mo lang siya. Huwag ka munang, yun nga, huwag ka munang mag-upgrade kasi minsan, yung hindi mo alam kung yung lens ba na binili mo, applicable ba siya doon sa susunod na ipapasukin mong field ng photography. Yun nga, huwag kang may hiyang sumali sa photo contest. Kasi in photo contest, nadidevelop yung skill mo, yung creativity mo. So parang napapractice ka rin. At the same time, nagbibuild ka na rin ng portfolio mo. Huwag kang matakot matalo. Kasi pag natatalo ka, syempre, hindi mo titingnan yung litrato mo. Titingnan mo yung litrato ng iba. So pag tiningnan mo yung litrato ng iba, ano ba ang nakita ng judge doon sa litrato ng iba na wala sa akin. So, in that sense, makikita mo yung, oh nga no, tama, yun. So, gagawin mo na siya sa susunod. Huwag lang tayo mapagod mag-take ng photographs.